Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Lumaki ako sa isang mapagmahal na pamilya na tapat sa pagtuturo ng espiritualidad at pagbibigay ng espiritual na kaisipan. Gayunpaman, sa edad na 17, nawala na ako ng ilang miyembro ng aking pamilya. Ako ay na-draft sa hukbo sa edad na 18 bilang isang Army Intelligence Analyst. Trabaho ko ang pag-aralan ang Vietcong at sa pamamagitan ng aking pag-aaral ay nasaksihan ko ang resulta ng malawakang pagpatay sa milyon-milyon bilang mga komunista. Kinuha ang Vietnam at ang mga karatig bansa. Nadurog ang aking puso na sumaksi sa gayong kamatayan at pagkawasak at sa aking kalungkutan, ang aking buhay ay naging walang kabuluhan at walang laman. Nabuhay ako sa kung ano ang maaaring ilarawan bilang isang espiritual na kadiliman sa loob ng ilang taon pagkatapos ng digmaan at sa panahong iyon sinubukan kong pagalingin ang aking dalamhati at pagkakasala sa pamamagitan ng gamot, therapy ng grupo, mga psychiatrist, espiritual na pagpapagaling, at lahat ng iba pang modalidad na maaaring isipin ng isang tao. Bagamat ang therapy at pagpapagaling ay magbibigay ng tulong at panahon ng pagpapaliban, labis akong nabaalisa na ang mga alaala ng kamatayan at pagkawasak ay malapit nang bumalik na nagdulot sa akin na maranasan muli ang tila hindi mapawi na kalungkutan at pagkakasala. Nais kong mamatay upang makalaya sa aking pagdurusa, at sa wakas na iyon isang araw ay ikinulong ko ang aking sarili sa garahe at sinubukang masuffocate ang aking sarili sa pagpapatakbo ng makina ng sasakyan. Hindi ko alam kung kailan ako nawala ng malay, ngunit natatandaan kong nagising ako pagkatapos ng 45 minuto sa karanasan ng isang pinalawak na pakiramdam ng sarili at pinalawak na kamalayan. Naaalala ko na namulat ako sa presensya ng isang nilalang sa loob ko, isang nilalang na puno ng pagmamahal, pasensya, pangunawa, at maging sa katatawanan. Naaalala ko ang taong iyon na pinatay ang makina at pinapasok ako sa bahay, at siya ang dahan-daang nagpahiga sa akin sa ganoong estado ng pinalawak na kamalayan. Kinaumagahan, nagising ako sa karanasan ng isang hindi kapani-pani walang pakiramdam ng kalmado at kapayapaan, isang kapayapaan na tila higit sa oras at espasyo, at isang kapayapaang napakalaki at malawak na lubos nitong pinuwi ang sakit sa aking puso at bawat masakit na alaala. Sa aking puso at isipan na puno ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan at sa malalim na pakikipag-isa sa Diyos, nagsimula akong manalangin ng may taos-pusong katapatan na hindi ko kailanman pinagdarasal. Nakapikit ang aking mga mata, nakita ko ang aking sarili sa kalawakan na nakatingin sa ibaba sa Earth, at sa Earth, nakita ko ang timog silangang Asya na nagliliyab na may maliwanag na orange na apoy at makapal na itim na usok na umuusok sa kalawakan. Pinagmasdan ko habang inililibing ang mga patay at habang ang kanilang mga kaluluwa ay lumutang hanggang sa langit na parang mga butil ng kulay abong usok. Sa sobrang kalungkutan, napanood ko ang mga eksena ng digmaan at hinayaan kong mapuno ng pighati at sakit ang puso ko. Gayunpaman, sa pangitain, naglaho ang itim na usok at ang orange na apoy ay napalitan ng isang makinang nagliliyab na puting liwanag, isang liwanag na masyadong maliwanag para sa mga mata ng tao. Sa sandaling iyon na iniwan ko ang aking katawan at pumasok sa presensya ng Diyos, at sa presensya ng Diyos, nagising ako sa napakalaking kapangyarihan at kailan-awan na hindi ko pa nararanasan noon o mula noon. Sa piling ng Diyos, nalubog ako sa isang walang hangganan, napakalaki, at magandang karagatan ng pag-ibig, isang pag-ibig na ang kagandahan at ang kadakilaan ay talagang higit sa paglalarawan. Napagtanto ko sa sandaling iyon na ako ay nilikha upang magpakailanman sa ilalim ng tubig sa magandang karagatan ng pag-ibig at kaalaman. Pagkatapos ay biglang, isang pakiramdam ang bumalat sa akin na parang bugso ng hangin, at sa paglingon ko, nakita ko ang mga kaluluwa ng mga namatay sa digmaang iyon na tumatakbo patungo sa akin sa isang napakalaking bahaghari. Habang papalapit sila, naranasan ko ang kanilang kagalakan at kagalakan bilang isang awit na inaawit ng isang koro ng 1,000,000 anghel na inaawit ng may perpektong pagkakatugma. Ang mga kaluluwa ay lumitaw bilang mga mag-aaral na nagtapos ng may pinakamataas na karangalan, at ipinaalam sa akin na sila ay nagboluntaryong magkatawang tao sa mahirap na panahong iyon sa kasaysayan at na sila ay pinarangalan na mapili. Nadama ko ang kanilang pag-ibig na umaliw sa akin habang ang mga magagandang kaluluwang iyon ay sabik, masaya, at tuwang-tuwa na dumampi sa akin sa paraang nagpapaalala sa akin ng mga bata sa isang Asian market. Huwag mo kaming iyakan. Hiniling namin ang aming mga takdang aralin sa buhay bago ipanganak, at ang mga takdang iyon ay nagplano ng aming karanasan sa buhay pati na rin ang aming karanasan sa kamatayan. Lahat kami ay nagplanong mamatay sa digmaang iyon dahil ang aming sakripisyo ay idinisenyo upang tumulong sa mabilis na pagsulong ng kolektibong kamalayan ng Earth, paliwanag nila. Ipinaliwanag nila na binigyan ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa ng dagdag na kredito dahil sa dumaan sa gayong karanasan. Naranasan namin ang lahat ng aming naranasan, ang aming mga kaluluwa ay sumulong ng mabilis.
Honor students na kami ngayon, and our future is so bright kaya kailangan naming magsuot ng sunglasses, they quip. Kapag ang mga bagay ay talagang madilim sa Earth, ang liwanag ng langit ay nagniningning ng mas maliwanag, sabi nila. Sinabi nila sa akin na tandaan na sa kabilang panig ng tabing, gaano man kasama ang mga bagay na lumitaw, ang lahat ng nangyayari sa Earth ay idinisenyo upang tulungan ang mga kaluluwa na lumago. Ang mahihirap na karanasang iyon, sa esensya, ay ang pagpapakita ng banal na pag-ibig, paliwanag nila. Nangako ang Diyos na makakasama ka magpakailanman hanggang sa katapusan ng mundo, sa bawat lugar, sa lahat ng panahon, sa kadiliman at liwanag, mabuti at masama, palagi at magpakailanman, sabi nila. Maya-maya ay nagising ako mula sa aking paningin, wala sa sakit at pighati ng nakaraan. Ang aking buhay ay nabago pagkatapos ng aking malapit kamatayang karanasan. Ang buhay ko noon ay organisado mula sa labas papasok, ngunit ngayon ay ayos na mula sa loob palabas. Ang aking isip at puso ay palaging nasa isang lugar ng kapayapaan, pag-ibig, at pagtitiwala, at nakikita ko ang Diyos bilang orkestra ng aking buhay. Simula ng NDE, tinapos ko na ang relasyon namin ng girlfriend ko dahil alam ko sa puso ko na sa wakas ay makikilala ko na rin ang soulmate ko. Sa kalaunan ay nakilala ko siya, at ang kanyang pagmamahal ay patuloy na nagpapaalala sa akin ng pagmamahal na naranasan ko sa aking NDE.